Ang career, para po siyang love life, para po siyang halaman, para po siyang hayop. Pag hindi mo siya inalagaan, mawawala po siya. If you really want to be good on what you're doing, you should learn to enjoy it. Here we go. Thank you for holding for me. Hi baby, what you're doing? Kita niya, paborito niya, McDo. Hi classmate, kumusta po kayo? Nandito po kami sa Starfield Library. Di ba? Anyway, kahapon, napakaganda kasi yung anak namin ay pasyal po namin sa Cinema Roll Cafe na gustong-gusto niya talagang makarating doon. At syempre, pumunta din po kami sa Itaewon. Kaya para sa akin, bigla ko lang po na-recall yung napanood ko dating Netflix na series na Itaewon. Kaya kung ikaw yung tipong tao na gusto mo mas ma-inspire, na mas magsumikap sa buhay, panoorin mo yung Itaewon kasi napakaganda po na. I think hanggang ngayon available pa naman sa Netflix yan. Well, anyway, before tayo mag-start, gusto ko muna, syempre, I-recognize ito si RR Stoic 98. Sabi niya, "Hello Sir Joseph, 2 years ago I met you here online and I was amazed by your philosophy and perspective on life. I followed everything you said, even reading the books you recommended to work towards success. Now I'm earning 100 to 200,000 a month through freelancing." Diba? Anyway, congratulations sa'yo, Stoic. Sana umabot ka hanggang 7 figures. Diba? And ito naman po, mga nagpapa-shoutout si Adrian Doloho. Pa-shoutout na sa kanya. Hello po sa'yo. And ito din, si Wi-Fi Boss. Siyempre, si Doc yan. Yan ang isa sa pinaka nagpasimula ng pumutok kami dati sa TikTok noong pandemic days. Kaya hello sa'yo, Doc Bihado. Okay, anyway, simulan natin, classmate. Ang pag-usapan natin is paano natin magagawa yung mga bagay-bagay na matapos. Kung how to get things done. Okay? Kaya dito tayo magsisimula. Kaya ang sisimula tayo, classmate, sa number 1 is prioritization. Malaman natin, classmate, kung ano talaga gusto natin sa buhay. Kasi napaka-importante yun. Yun ang pinaka... Kaya nga pag may mga nagtatanong sa akin, humingi ng advice, ang tanong ko palagi, ano ba goal mo sa life? Kasi doon ako magbibigay ng mga sunod-sunod na advice. Kaya sa inyo, classmate, ganun din. You need to make a decision. Ano yung gusto mo? Kasi doon na susunod-sunod yung mga magiging decision making mo sa buhay mo. Kaya ano ba talaga ang gusto mo na mangyari sa'yo? Number 2, ito na yung tinatawag na time management. Dito mo na dapat na mai-assess kung ano yung mga dapat mong gagawin sa buhay mo. Kasi parang ako, classmate, una, gustong-gusto ko talagang yumaman, bata pa lang ako. Kasi nakita ko yung both worlds, nakita ko nung may kaya kami, at naramdaman ko rin nang medyo hindi na po kami may kaya, kaya sabi ko gusto ko talagang yumaman. In short, since nakapag-decision, alam mo ba, classmate, iihirit ko lang, biglang pumasok sa isip ko. Nung panahon dati na high school ako, pumunta si Lucio Tan sa Allied Bank. Alam mo ba talagang pumunta pa ako ng Allied Bank? Kasi yung ate ko dati doon nag-work. Pumunta talaga ako doon para magpa-picture. Yun nga lang na nireject ako nung bodyguard. Pero end of the day, ganun ako kagigil at ganun ko kaalam kung ano talaga gusto ko sa buhay ko. Kaya ikaw, classmate, yan din. Number 1, since gustong-gusto kong yumaman,
hindi ko talaga option na mag-work bilang empleyado kasi nga alam kong medyo maliit lang talagang kikitain. Kaya gusto ko talaga nun mag-business. Hanggang nung nakita ko na ang networking. Nung nakita ko ang networking, sabi ko, okay to kasi yung income mo depende sa sipag mo. Sabi ko, masipag ako, di sigurado pwedeng lumaki ang kita ko. Kaya nung nag-decide na ako na gusto ko na mag-networking, pinag-aralan ko lahat ng dapat pag-aralan, natuto ako mag-present, natuto ako mag-explain ng products. At after nun, ang ginawa ko na araw-araw na talaga ako may schedule. Lagi ako nun may kausap. Parang ginawa ko lang siya parang subject sa school. May science, may English, may Filipino. Pinalitan ko lang naman siya ng nagre-recruit ako. Naghahanap ako ng mga taong re-recruitin. Namimigay ako ng flyers. Kinakausap ko yung mga downlines ko. Inaayos ko ano yung mga problema. Nagkakaroon ako ng oras para i-develop naman ng skills ko. In short, yung lahat ng schedule ko, umikot na talaga sa networking. Lahat ng, simula umaga hanggang matulog ako, lahat ng ginagawa ko tungkol sa networking. Okay? Mag-recruit, maghanap ng re-recruitin, mag-aral ng mga panibagong skills na kailangan sa networking, public speaking, pag-organize ng events, pagiging trainer, paano kang mag-solve ng mga problema ng mga tao. Yan, lahat pinag-aralan ko yun. In short, dun siya umikot. Kasi I do believe, classmate, parang pag-gym yan eh. Lahat naman tayo gusto gumanda katawan. Pero para sa akin, di ba mas maganda mag-focus ka lang sa mag-gym ka araw-araw? Kasi kung mag-gym ka lang araw-araw, alam naman natin nagaganda katawan natin. Kaya ako, in short, ang ginawa ko na noon, yes, goal ko kumita ng malaki, pero nagsipag lang ako ng nagsipag. Simula umaga hanggang gabi, puro network, biyahe dito, kausap dito, doon na umikot buhay ko. Kaya ganun din sa classmate na dapat yung oras mo, mas maganda yung schedule mo. Maiset mo na siya days before para madali kang makatanggi sa mga bagay na hindi connected sa mga ginagawa mo. Kasi once na wala kang maayos na schedule, for sure, classmate, matatapos minsan ng isang linggo mo, halos wala kang nagawa. Kaya ako that time, I could still remember, I think mga Saturday noon, tapos ng schedule ko ng tomorrow, Sunday, Monday, hanggang Sabado, tapos ko na yon. Hanggang dumating nga sa point, classmate, na natatapos ko ng schedule ko month before. Kumbaga, ganun ako mag-schedule kasi tinitingnan ko siya lagi. Teka lang, may bakante pa ba? Okay, may bakante pang oras sa ganito. Paano ko siya pupunuan? Anong schedule ko ang ilalagay ko? Kaya, ganun lang ginawa ko, classmate. And even right now, bumabalik ulit ako sa ganun na schedule. Kaya nga ako very excited kung ano magiging results ko next year. Kasi nagsisipag ulit ako ng sobra-sobra ngayon. Pinagsasabay-sabay ko pag-vlog, pag-gym, nililesen ko yung mga bagay na hindi na masyadong connected. Kaya as much as possible, pagbalik ko ng Pilipinas, lesser ko naman uminom. Kasi mas gusto ko talaga magtrabaho. Kaya, ganun lang din sa'yo, classmate, na tandaan mo, ang isang bagay na ginagawa natin ng paulit-ulit, gumagaling at gumagaling tayo. Kaya, yung isang bagay na hindi ka magaling, isa lang sure ko, hindi mo lang siya ginagawa ng paulit-ulit. Okay, Docs? And sa ating number 3, you need to have a goal setting and planning. Okay, paano yan? Parang sa akin, sabi ko nga sa inyong classmate, nagkaroon ako nun ng daily activities. Ngayon, since nagkakaroon ako ng daily activities na nun, dun ko na binuhos lahat. Kasi example, nagpe-present ako ng mga 1.5 hour. Sabi ko, what if paikliin ko siya? Kumbaga, magiging same yung impact, pero hindi magiging ganun katagal. Kaya in short, rather than nagpe-present ako ng mga 1.5 hour, nagagawa ko na mag-present ng mga 30 minutes lang. And therefore, mas marami akong magagawang makakausap. Kung mapapansin nyo, classmate, ang pattern, napakasimple lang. Ang mayaman, kaya lalong yumayaman kasi lalo silang nagsisipag. In short, ang nakita ko to sa mga ibang kasamahan ko sa pag-network, na gusto nila yung one time, big time, magsisipag ngayon, yayaman na habang buhay. Wala pong ganon. Kasi ang career, para po siyang love life, para po siyang halaman, para po siyang hayop. Pag hindi mo siya inalagaan, mawawala po siya. Kaya sa akin, God still remember na tuwing nag-i-improve ako, ang tanong ko, paano ako mas magiging masipag, paano ako mas magiging productive, paano ako mas maraming magagawa. Ganun lang. From, dati nga naalala ko, from seminar ko, isa-isa, every hour isang kausap ko, hanggang dumating sa point ng kausap ko na everyday, mga 10, mga 20 tao, hanggang padami siya ng padami. Kasi from one-on-one, naging seminar type. From seminar type, naging training. Kaya doon lalong lumaki ang network ko. Again, classmate, mapapansin mo, nagsisipag pa rin ako ng nagsisipag. At itong number 4, classmate. Ito yung tinatawag na delegation. Ito yung tinatawag ko na leverage. Bakit? Parang ganito, classmate.
dati namimigay ako ng flyers sa kalsada. Hanggang na-realize ko kasi namimigay ko from 4 p.m. to 8 p.m. Habang namimigay ako ng flyers, sabi ko, ba't hindi ko gawin na yung jeep naman namin, umiikot naman siya araw-araw, ba't hindi ko lagyan ng flyers? Kaya lahat ng jeep namin noon, meron kaming 6 na jeep, nilagyan ng flyers, nakalagay doon get one. In short, kung sa ngayon ang tawag dyan boosting, noon pala nag-tradition boosting na ako na yung jeep namin, ang dami kong flyers na nilalagay doon. Kaya araw-araw ang daming nagte-text sa akin. Alam mo ba, classmate, na dumating sa point na hindi na nga ako nagbibigay ng flyers kasi dami nang nagte-text sa akin. Hindi lang jeep namin ang nilagyan ko, pati yung mga ibang jeep na nagpapaayos sa amin, pinakausapan ko, nilagyan ko rin. But again, pansinin mo, yung oras ko dati na nagpa-flyers ako from 4 to 8, di ba nawala? Kasi hindi na ako nagpa-flyers. Ang average na ginagawa ng kadalasan tao, yung 4 to 8 na yun, ano gagawin? Papahinga. Kung ano-anong magagawin na hindi na connected sa ginagawa nila. Ako, anong ginawa ko, classmate? Nag-present pa rin ako. Kung dati nagpi-present ako from 10 to 4, hanggang dumating sa point na 10 to 8, nagpi-present po ako. Parang ako ganito lang kasi logic ko, classmate. Ang mayayaman, parang construction. Kung mapapansin mo sa construction, bumibili sila ng mga bagong, example, ng dump truck, ng backhoe, bumibili sila para mas marami silang magagawa. Then, ito yung common na nagiging mistake even sa mga kasamaan ko sa industry ng networking. Kasi ang iba, pag kumikita ng malaki, nagpapahinga. Nung walang kotse, lagi nakakapunta sa meeting. Nung nagkaroon ng kotse, hindi makapunta kasi coding. Hindi makapunta kasi may sira yung kotse. In short, habang nag-upgrade sila ng mga bagay-bagay, imbis na maging productive sila, mas nagiging unproductive sila. Kaya sa akin, ang naging track record ko lang sa pag-network ko, kung ano yung mga pwede kong i-leverage. Example, naalala ko dati, tinuturuan ko yung mga downlines ko ng kailangan kong i-leverage. Parang ito, laging nagpapatawag sa amin ng meeting ang company sa Manila ng biglaan. Siyempre ako nakaset na yung schedule ko. Ang ruling ko dati, ayoko mag-cancel ng schedule. Kaya naging learning ko, sabi ko, okay, dapat meron akong pwedeng pumalit sa akin on the spot. Ibig sabihin, pag wala ako, pwede akong bunutin. Doon ko na na-develop yung mga ibang downline ko. Sila Jackie, sila Elma, na sabi ko, eto, magkakasinggaling kami nito para pag wala ako, pwedeng sila pakiusapan ko. Actually, nangyari to dati, classmate, na mayroon kaming international trainer na nakalimutan, taga-Hawaii, nakalimutan yung eksaktong pangalan niya. Biglaan may training. Sabi sa akin, Joseph, may training tayo 2 days from now. May nakaset na akong training ko sa Laguna. Then anong ginawa ko? Di umattend ako ng training kasi hindi ko naman pwedeng ipa-attend ang ibang tao doon sa training na yon. Tapos si Jackie, pinakausapan ko, Jack, baka pwede naman ikaw muna yung pumunta ng Laguna, ikaw na muna mag-talk, bawi na lang ulit ako sa'yo. Pag ikaw naman may schedule, ako naman ang gagawa. In short, classmate. Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag na leverage or tinatawag na parang duplication para mas marami tayong magawa. Ulitin ko ha, para mas marami kang magawa. May mga iba sa amin, naglabas ng kotse. Nung naglabas ng kotse, imbes mas dapat maging masipag kasi di ba, parang ako, nung naglabas ako ng kotse, mas marami ako nakakausap kasi wala na akong travel time. Ibig sabihin ng travel time, ang tagal mag-antay ng van. Pag pupunta ako ng Naga, it will consume me mga 2.5 hours biyahe ng van, mga 30 minutes waiting time sa van. Tapos pagdating pa dun sa terminal ng van, maglalakad ka pa oran, matagal eh. Tapos minsan dumating pa ako sa point, dati nasa Sorsogon ako, alas 7 yung last na biyahe ng van, yung kausap ko dumating 6:15. Di anong tingin mo? Kinausap ko within 15 minutes na, minadali ko na lang for the sake na makausap kasi maiiwan ako ng van. Pero nung nagkaroon ako ng kotse, sobrang sarap sa pakiramdam. Bakit? Kasi nakakapunta ako kung saan-saan na hindi ko na kailangan alamin pa kung meron last na biyahe ng van or last na biyahe ng bus. Kaya in short, naglabas ako ng kotse, mas lalo ako naging masipag. Ending, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, classmate, na ma-realize po natin na if you want to earn more, you need na mas magsipag po talaga. Nagkakataon lang nakikita natin ng mga ibang mayaman kasi syempre ina-idolize natin sila na parang thinking wala na silang ginagawa. Maybe pwede pero they have already the system and syempre pera nang nagtatrabaho para sa kanila. In short,
Kung hindi man sila nagtatrabaho, baka may presidente na sila, baka may VP na sila, may nakapalit sila na sinisweldohan din naman nila. Kaya in short, tayo ang ask me, kung hindi pa naman ganun kalaki ang pera mo, hindi, ikaw muna magsumikap, ikaw muna magsipag sa sarili mo. Kasi darating ka rin time na magkakaroon ka ng leverage. Pero end of the day, if you really want to be good on what you're doing, you should learn to enjoy it. Pag sinabing enjoy it na kahit kumikita ka na ng malaki, dapat ginagawa mo pa rin siya. Kasi ako natatanong ako palagi, bakit daw ang sipag-sipag ko? Sagot ko, ang hirap ng walang ginagawa. I'm very young, ayoko naman na nakatuwa nga lang sa bahay, mas feel ko na productive ako, mas masarap sa pakiramdam pag marami akong na-accomplish. Kaya hindi ko po talaga goal, nagigising ka ng umaga, tutunga nga ka hanggang maghapon, hanggang gabi, tapos matutulog ka, tapos gano'n naman at gagawin mo. Kumbaga, I really love to do like this. Ngayon, nagbablog ako pag nasa ibang lugar nga ako, mas andali kong ma-push mag-vlog eh. Kaya yun yung mga example sa akin na, classmate, ang sarap mabuhay sa mundong to. Huwag po nating goal magpahinga. Diba? Ang goal natin, mas marami tayong ma-achieve sa life, mas marami tayong matulungan, at mas maging inspirasyon tayo ng mga kapwa Pilipino natin. Kaya paano niyan, classmate? Dito na muna ako. Basta lagi ko pong sinasabi sa inyo ha, mag-comment, at syempre, i-share na rin tong video to sa mga taong tingin nyo kailangan nila etong mga message na sinasabi ko. Again, dito na muna ulit tayo. Sa susunod ulit.